join sa atong crossover, especially sa tanan nga mga pastors nga nadali karon, no, nga nag-join sa atong crossover. Welcome. Before anything else, no, mag-pray ta. Father, we are grateful and thankful for this wonderful time nga imong gihatag sa amo to hear your words. We pray, Lord, nga ang imong anointing mo flow all the more, nga makasabot mi, aduna mi ma-receive more karon Ginoo nga kagabion, so that we will become more effective and more impactful, Lord, to a lot of people, oh God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. All right. No, so tonight nindot kay ning atong topic, no. Pangutana, dugay na ko ng utana ani, pero karon na natubag na. No, nganong dili mo dato, no? Nganong dili mo dato, or nganong dili mo uswag ang usa ka tawo, nganong dili mo prosper, or nganong ang usa ka tawo magpabilin siya nga pobre or kabos. Mo na ang atong topic karon, ngano ang usa ka person, or nganong ang usa ka person dili siya mudato, magpabilin siya nga pobre. Ang atong verse is Mark 16 verse 17. Nagingon diri, no, and these signs will follow those who believe. Si Kristo ningon nga mao ni ang mga timailhan, sinyalis sa tanan nga mutuo. So ang pagtuo nato, or our mindset, our belief system, aduna na siya ay mga timailhan, or aduna na siya ay resulta nga mahitabo sa atong life. Whatever our mindset, maayo man siya or dautan, kung unsa ang imong huna-huna, mailhan siya pinaagi sa mga result niya. Mo ni ang iyang mga timailhan. No, so kung adunay mga nindot nga butang nga nahitabo, nagapanghitabo sa imong kinabuhi, no, or sa kinabuhi sa ka tawo, gumikan na, no, it's a result, no, of his or her mindset. No, the same thing with negative. No, kung adunay mga kanunay nga negatibo nga nagapanghitabo sa usa ka tao or usa ka person, gumika na, no, tungod na sa panghuna-una sa usa ka person. No, the same sad na siya sa atong financial nga life. No, kanang mga ang atong financial status, gumika na siya, no, timailhan na siya kung unsa nga imong financial status karon. No, it's an indication, no, it's a sign, timailhan, no, sinyalis kung unsa ang imong pagtuo, unsa ang imong belief system. Mo na si Lord ningon nga, and these signs will follow those who believe. Mo ni ang timailhan sa tanan nga mga tawo nga motuo nako, no, in my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, ug daghan kay mga senyales sa mga tao nga believer kan Christ. Si Kristo ingon, no, nga adunay timailhan sa tao nga nagtuo kaniya, or adunay timailhan sa mga butang, kung unsa ang atong gituuhan nga mga butang, kung unsa ang atong mga belief system, makita na sa iyang kinabuhi, musunod ang mga resulta sa iyang kinabuhi sa mga butang, based sa mga butang nga naa sa iyang panghuna-huna. Mo na iyang gitawag nga mindset or iyang belief system or imong mental programming. No? So mo na nga itong topic. Proverbs 23 verse 7, it says, for as he thinks in his heart, so is he. No, as a man thinks, so is he. Kung unsa iyang huna-huna, mao na siya. No, dili kung mao ang iyang maabot or mao ang iyang mahitabo sa iyang life in the future. No,
No, the Bible said, as a man thinks, so is he. Kung unsa imong hunahuna, mao ka. Dili kung you will become, no? Kung dili you are what you think. Kung unsa imong hunahuna, mao ka, no? Or in other words, kung unsa ka karon, mo na ang imong hunahuna, no? Ingana ka importante ang belief system or mental or mindset nato. There is a belief system that is required for a person to become rich or a person to become poor, no? So adunay requirement nga belief system, no, para nga usa ka tawo mahimong dato or mahimong pobre. Na siya'y belief system. Until that belief system is changed, your life will never change. Kung ang panghuna-huna, mindset, belief system sa ka person, until nga mausab na, dili gyud mausab ang iyang tibuok kinabuhi. No? So importante nga na, ka-importante ang atong panghuna-huna. That's why kinahanglan sa ato aduna tay mga mentors, no? Ingana ka dako kayo nga panalangin kung natay magtutudlo natay mga mentors, mga coaches sa atong mga kinabuhi kay dako kay sila og tabang nga ang atong panghuna-huna no ma-develop, ma-upgrade aron nga mo improve, aron nga adunay development, adunay transformation sa atong lives in every aspect, no, sa atong life, in the ministry as well as in the business, no, or in business or in the ministry, no, nga mo na kinahanglan nga natay leaders, natay mga pastors, natay mga coaches, no, when it comes to any particular aspect sa atong life. Kinahanglan ta kay ang development, no, transformation, kausaban, no, nagadepende na sa atong panghuna-huna, no. Kung unsa ang imong panghuna-huna, mao na ang imong kinabuhi, no. So kanang mga butang nga nahitabo sa atong lives or kung unsa ang level sa atong life, no, gumikan na sa atong panghuna-huna. Dili gina sila mawala kay naaman ang imong panghuna-huna. No, kung unsa ang iyang programa sa imong brain, sa imong mind, mao gyud na ang magapadagan sa imong life. So, kung maski unsaon nimo nag-usab ang imong panghitabo sa imong life or level sa imong life, dili siya mausab kung dili unahon pag usab ang imong panghuna-huna, no? So, mao na ang I believe usa sa mga pinaka-challenging no nga aspect sa atong life and as well as sa atong pag-build og mga leaders, no, pag-build og mga Christian leaders as well as mga business leaders, no, kay dili man sila mahatod sa next nga level or kita until nga ang atong minds mausab, no. So karon balik ta sa atong title, no, sa atong topic, nganong dili mo dato, nganong dili mo asenso, or nganong ang mga tao nagapabilin sila nga nagkalisod, nagpabilin sila nga pobre or pordoy, no. So number one, because they have not decided to become wealthy, no. So nganong ang usa ka tao wala man siya ni asenso, wala man siya ni level up, wala pa man siya ni sutoy sa life niya in the ministry as well as in the ministry. Tungod kay wala pa siya naka-decide nga mahimong dato, no. Nganong dili mo dato kay ang tao walay plano. Walay plano siya, wala siya number one, wala siya naka-decide, no. Nagtinguha siya nga mo dato, nagtinguha siya nga mo asenso, no, ug di pud siya ganahan nga mapobre, no. Nagay mga tao nga nangandoy nga madato. Napoy mga tao nga dili gyud ganahan nga pobre, kinsa may ganahan pobre, di ba, or kalisod.
o napoy mga tao nga naghisgot sila about prosperity. So nindot kayo ng guwan pa, nindot kag balay, dagan kag kwarta, no, nindot imong sakyanan, no, nindot kayo. So naghisgot sila pero wala sila naka-decide. So dagay mga tao na kaila ba kag mga tao nga susama ni ana, no, nga maghisgot sila about growth, no, about completing their 12, no, about having a breakthrough sa ilang network, no, or sa ministry or sa ministry nga muswag sila, maka 6 digits sila, kutob na sila sa tinguha, no, nanghisgot sila ana, no, pero wala gyud sila naghimo og desisyon sa ilang life nga mahimo silang ingana, no. So unsa man ang desisyon? Ang desisyon nga tiod is a determination back with a clear understanding, no? Determination susama na sa perseverance, no? Ang decision nga tinuod, mupadayon ka tungod kay nakasabot ka, mupadayon ka na back up with willingness to pay the price, no? Kung gusto ka nga madato, kinahanglan determinado ka, no, sa mga butang nga imong nasabtan nga nindot nang masinso ka, nindot nang mahimo ka nga dato kaysa magkalisod ka, no. Imo nang desisyonan. Number 1, no, ang decision is a determination back up with willingness to pay the price. So dagay mga tao nagtinguha ra taman pero wala may nagtabo sa ilang life. Nagpabilin sila nga ingana ra gyapon nga level kay ganoman wala man sila nag-decide. Muna ang mga tao dili maka-move forward kay wala pa sila nag-decide, no? Misgo sila perting pait talaga kay ning kinabuhi, no? Pait kay ning kinabuhi, Brad, pait kay niya akong sitwasyon karon ba. Sige lang sila og hisgot niya na. Pait lagi kay di ko ganahan na niya akong sitwasyon. Perting paita, no? Pero wala man sila nag-decide sa gusto nila nga mahitabo sa ilang life. Ikaduha, dili sila willing mo pay the price. Mao na nang dia ang dako kayo nga kalainan, no, nga willing ka mo bayad sa presyo nga dapat nimong bayaran para nga magbulag na mo, no, or magbulag na ang usa ka tao sa sitwasyon nga kalisod. Lisod nga sitwasyon, kalisod, kapobrehon, kawaladon, no? Imo nang desisyonan, no? Determinado ka, dili ka muundang, determined ka, no? Mura kag pitbull, no, nga ang pitbull determinado na nga klase nga iro, nga dili na muundang hantod dili niya makuha ang iyang gusto nga kuhaon para sa una aduna koy pitbull, no, many years ago nung abi sa iring na sulod sa balay, abi niya dili niya kumpiyansa rang iring kay nagingkod sa dito sa ibabaw sa paril, no, sa fence. Relax sa kay siya, abi niya dili maabot sa pitbull, no, kay taas naman kayo. Pero ang pitbull kay determinado man siya, no, ni-leverage siya ni banda. Nangita siya pamagi makaabot siya dito sa pinakataas nga level sa paril, no. So nidagan siya niya, ni bandar siya sa leverage siya sa fence. So naabot niya. So iyang kabot ang iyang goal. So mo nagitawag tenacity, pitbull tenacity, na kay determination nga imog yung kabuton ang butang nga gusto nimong makabot, no. Willing ka nga mobayad regardless kung unsa ang price, no. I remember nga katong gusto na ko nga mo respond sa ministry, no, daghan kay mga challenges niadto pero katong pagsugod gyud sa ministry ingnan do sa katao, no, willing maka mo bayad, no. Indot man ang imong ipang storya, daghan kay gusto mahitabo sa imong life pero ningon siya nga willing baka mo bayad nga magsugod na ka, mo-launch ka sa ministry nga imong gibati nga mo itawag ni Lord sa imo. So dito ko nakamata ba, daghan mo kay kog mga istorya, sira kog istorya por pila na ka mga panahon, no, taas na nga panahon. Kapuya na siguro to siya sa akong istorya, ingon siya nga willing maka mo bayad
sa mga butang nga imong huna-huna or gibati nga direksyon sa Ginoo sa imo kana nga mga pananawon, willing ba ka mo bayad ana? No, ano na po yung sakap tao, ningon siya nga tukuro nimo ang imong ministry sa imong kaugalingon nga lungon, no? Build your own ministry, your ministry by your own coffin, no? Sugdan nimo imong ministry sa imong kaugalingon lungon. In other words, ang bayad sa ministry nga gusto nimo nga tukuron in response to your calling, ningon siya nga you have to pay a great price, and the price is death to yourself. Are you willing to pay the price? So nakamata ba? No, kaya ministry is not a thing nindot nga sayon ra siya himuon, no? So yun siya nga, it requires death to yourself. Build your ministry by your own coffin. You have to pay the price. No? So ang una nga butang para nga usa ka tao mo level up, you need to make a decision nga magbulag na mo sa kapobrehon. Magbulag na mo sa kalisod, no? Magbulag na mo sa tabla-tabla. Okay na may breakdown, no, break even and breakthrough, no? So kinahanglan dili ka siya, kumusta brad? Tabla-tabla mo nang break even, no? But you have to decide, make a decision nga mag-breakthrough ka sa ministry, breakthrough ka, no? Do you have a plan, no, nga makomplete imong 12, makomplete ang imong 144? You need to have a decision, a pitbull tenacity, pitbull determination, no, with willingness to pay the price, whatever the price is, no? Dili ka willing ka nga mobayad niya na, no? So mo nang number 1, ang nganong ang tao nagpabilin nga pobre, nganong ang tao dili mo dato kay dili siya willing, no? They have not decided to become number 1, to become wealthy. So pangunta na imong katapad unsa may plano nimo karon, no? Are you willing to decide, no? Gusto ba ka nga mag-decide na nga mo move on, mo dato ka, no? Imo nang desisyonan. Kay kung dili nimo desisyonan, dili na mabot sa imong life. Decide na imo nang desisyonan. So ang tao lisod kay siya nga maka-move on kung una sa tanan wala siya nag-decide. Maski unsaon pa na nimo mentor, magtudlo, pag-guide, pag-encourage, pero wala pa man siya nag-decide, no? Wala pa siya nag-decide pa nga mag-usab. Wala pa siya nag-decide nga mahimong mauswagon, mahimong dato. Nagplano pa, nagtinguha, no? Pero wala pa naka-decide, no? So muna yung number 1. Ang tao nga dili mo dato tungod kay wala pa naghimog decision nga madato, no? In other words, ang decision dili lang na mental but an attitude, no? Mental attitude, no, nga willing mo bayad sa price. Ikaduha nga nung ang tao dili mo dato tungod kay they don't have a defined goal to become wealthy, no? Wala pa sila tumong para madato sila, no? Tumong og plano, no? So number 1, magsugod na siya sa goal. Ikaduha, adunay plano ang goal niya. So dagay mga tao, sige lang sila describe sa mga negatibo nga panghitabo silang life. Ingani lagi lisod po kay ning akong kinabuhi karon, no? Lisod po ning akong sitwasyon karon. Pero ang pangutana, unsa may plano nimo? Unsa may imong gustong mahitabo? Ug ikaduha, willing ba ka nga imo nang himuon, no? Para nga dili ka ang usa ka tawo dili siya magpabilin diha nga level, kinahanglan aduna siya clearly defined goal nga iyang himuon nga mo progress siya, masinso siya. Amen. Ikatulo, they lack the understanding of the real formula for wealth and abundance. Ang tao magpabilin siya nga pobre, dili siya mudato kay wala siya clear understanding, lack of understanding of the real formula
for wealth and abundance. So, ang pag-create of wealth or to become wealthy, aduna siya'y formula. Aduna siya'y pamaagi. Now, adunay spiritual formula, kadua adunay natural nga formula, no? Ang spiritual formula mo nang covenant, no? So wealth and abundance is a covenant issue, no, nga walay tinuod nga abundansya o pagka mauswagon, wealthy, kung wala ka nakasabot o wala ka nahimong part sa covenant, no, wala kay covenant sa Ginoo mismo. No? So ang mga tao dili sila masinso tungod kay wa sila kasabot sa formula, no, pamaagi para nga mahimo kang wealthy and abundant, no. So duha ka butang, duha ka formula, spiritual and natural, no. So number 1, covenant. Sa spiritual, na kay clear understanding sa covenant, kay ang pag-uswag dili lang na siya pagpaningkamot sa spiritual nga aspect, no. Mo nang maski unsa ka kada kwartahan karon, kung wala kay covenant sa Ginoo, sooner or later kanang imong money, tungod kay spiritually speaking, money is not material things. Money has a spiritual root. Mo nang maminaw ng kwarta sa mando sa spirituhanon nga mga butang, no? Kung unsay mando sa spiritual, ang kwarta mopadulong na siya dito, mo-obey na siya mahitungod sa command, no? Kabalo man ta sa computer, di ba? Kung unsay command nga imong tuslokon, mo ganay mo gawas, di ba? Kung imong ituplok ang delete nga command, ma-delete ginang imong gitype, no? Pero kung imong i-duplicate, so mo-duplicate po ng word nga imong gitype. So ang mogawas sa computer based na sa command. Now the same sa spiritual things, spiritual lives nato, depende ang mahitabo sa atong life kung unsa ang spiritual command, no. So dili na masabtan sa mga tao nga wala pa sila spiritual understanding, wala pa sila na born again. Lisod sila tudluan about spiritual things, covenant, tithing, first fruits, no, ug uban pa nga mga covenant givings, no. Lisod sila tudluan kay una sa tanan, dili man sila spirituhanon, carnal pa may lang mga panghuna-una or natural, no. Pero kita nga mga Kristohano nakasabutan niya na or dapat makasabutan na nga ang salapianon nga bahin sa atong kinabuhi, maski mingon tag salapianon kasagaran sa ato na hibaluan nato o nasabtan nato, abi nato nga material ra, pero nasa'y root, no, nasa'y root nga spirituhanon, no. So therefore ang money maminaw sa spiritual nga command, no. For example, no, nagingon ang Bible nga ang tao nga nahigugma sa Ginoo, no, padalanginan siya sa Ginoo nga aduna siya kalipay, kalinaw, no, o kahibalo, no. Pero ang tao nga wicked, tagaan siya og trabaho. Mo ningon sa Ecclesiastes, no, chapter 2 verse 26 man siguro na nga ang tao nga unrighteous, wicked, ang trabaho nga ihatag sa iya magpundo kwarta para magtapok o kwarta ba para nga ihatag sa tao nga matarong, righteous, no. So that's a spiritual command, no, nga mao na ang program nga gihimo sa Ginoo sa kalibutan nga tanan nga mga wicked nga mga tao dili matarong, no. Ang ilang trabaho magpundo og daghang kwarta para kada nga kwarta nga ilang ipundo padulong na sa mga kamot sa mga matarong. Hallelujah, no. So that's a spiritual formula, spiritual programming sa Ginoo, no. Maski motuod ang sa dili, no, tinuod na siya kay giprogram na sa Ginoo nga ingana ang mahitabo sa kwarta sa kalibutan, no. Mo na nga dili ta ma-envy
sa mga wicked nga mga tao nga niasinso kay i-program na sila sa Ginoo nga magpundo og kwarta para sa ato nga mga righteous pinagi sa Ginoo, no, kang Kristo Jesus, no. So mo na ang verse, no, nasa screen nato, nagingon diha, God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please Him. But if a sinner becomes wealthy, God takes, no, the wealth away. Sa NIV nga version, to the person who pleases God, God gives wisdom, knowledge, and joy or happiness. But the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. No, sa mga tao nga nagapahimuot sa Ginoo, tagaan sa Ginoo kaalam, knowledge, and happiness. Aside from that, pakapilan pagid niya og bahandi. Kay ningon man siya nga tanan nga makasasala, ang trabaho nila magtapok, magpundo og bahandi para lang ihatag to gather wealth or to store up wealth to hand it over to the one who pleases God. That's a spiritual program about wealth and money. No? So, sa secular, sa natural, walay magtudlo ana. Pero sa Bible, spiritual naman ang Bible, gitudlo na. No? That's a spiritual formula of wealth nga. Ang wealth, nakaprogram siya spiritually. No? So, dili nato pwedeng, dili ta kasabot ana. No? Or dili na nato pwedeng, dili na nato tagaan o pagtagad. Kung unsa ang program, mao ginay may tabo. Di ba? Ang calculator, giprogram siya nga kung tuslo ko nimo ang 1 plus 1, to ginay mo gawas, dili gina mahitabog 5. Kaya nga naman, mo man ang program. Maski unsaon pa na nimo, balik-balik ka 1 million, pasindig mo 5. Dili gina mo 5 kay giprogram na sa naghimo sa calculator nga 1 plus 1, to gina mo gawas. No? So, the same with money. Money has a program because it has a spiritual formula. Amen? That's a great blessing sa ato nga naa sa Ginoo kay aware ta nini and then ato nang i-engage. Pero dili ta diha taman kay wala nang pasabot nga nakay understanding sa natural or with spiritual nga formula, dili na ka magpakabana sa natural. Dapat mag-uban ng duha, no? Mo-excel ka sa duha para mo-explode, no? Musutoy ang atong level sa tanan nga aspect sa atong life, dili lang sa spiritual, even sa material nga aspect. So, muna ang spiritual formula, no, covenant, no, muna natin mga covenant givings. Tithing is a covenant giving, no, regarding money, no. So, ang pag-tithe, ang pasabutan ng tithe, no, it's a covenant connector. Nag-tithe ka, dili lang parang madlo ka nga masuko si Lord mo, kundi once you tithe, you are acknowledging God nga siya ang source nimo. Imo siyang giila nga si Lord ang source. So by giving your tithes, you are becoming connected to a covenant with God. So ang imong pag-tithes, mao na ang imong affirmation, no, nga nagpamatuod ka nga covenant person ka sa Ginoo, kay tither ka. Kung nag-tithe ka, maka-claim ka sa Ginoo, just like kang Abraham, he was a tither. Mo na nga lahi siya na person. Mo na gitawag kang Abraham, ang iyang apelyido Abraham of God Most High. Grabe, ang iyang apelyido of God, no? Or pasabutan na si Abraham nga iya sa Ginoo. Kaya nga naman, si Abraham naman siya ay covenant sa Ginoo nga kung Lord magi-covenant ko sa imo Ginoo, mao ni akong tithes Lord, pamatuod Ginoo, nga connected ko sa imong covenant Lord. Kay dili ko magsalig sa akong kusog o kaalam ang akong gisaligan, Lord, ikaw Ginoo. Kay dagay mga butang nga mahimo na ako, pero mas daghan ang butang nga di na ako mahimo. Kung wala ka sa akong kinabuhi, Lord, mo na mag-tithes ko, Lord, kay ikaw ang akong source. Mo na nga si Abraham, di siya mahilabtan
maski pagtabangan siya upat ka kingdom, di siya mapildi kay nga naman kung kinsa ang kalaban ni Abraham, Dios ang ilang gikalaban. No, dili si Abraham mismo kay ang pangalan niya Abraham of God Most High. So mo na ang spiritual formula covenant. Nganong tuo tag tithing kay spiritual man na, formula man na, pareha man na sa calculator nga kung 1 plus 1 to gina mo gawas. No? So kung tither ka, nakit kay protection. Kung tither ka, maila ka sa spiritual realm nga iya ka sa Ginoo. Dili ka basta-basta nga person. Kung naay mga tunglo, mulabay ra sa imo, dili ka madutlan kay you are a covenant person. You are a tither. Same sa time no sa Israelites, naay mga tao nga dili maapil sa tunglo. Kaya nga naman, they are covenant people. No, sa time nga, i-judge ni Lord ang Egyptians, tanan nga mga firstborn, patyon, pero mga tanan nga na blood sa ilang doorpost o sa ilang lintel beam, sa ilang doors, dili na ilabtan ni Lord. Walay angel of death nga mosulod sa ilang balay. Muna, ma-spare sila sa judgment sa Ginoo. It's the same with our covenant giving sa atong tithing. No? It shows nga we are part of covenant people. So dita mahilap. So that's a formula, spiritual formula for abundance and wealth. No? So another is purpose. No? Another spiritual formula for wealth and abundance is purpose. Katuyuan. No? Kung ang kwarta nato wala siya na-connect sa purpose, walay kaugmaon nga kwarta. Dili ka mahimong magmalipayon niya ng kwarta nga imong achieve kung kana nga mga kwarta wala nimo gigamit no sa ministry para sa Ginoo no. So daghan na imong napalit no, kapalit na kag auto, nakapalit na kag balay, pero pagtanaw sa imong kinabuhi wa man kay disciple masig isa. No, so way lami. No, way lami na sooner or later ka nang imong blessing, dili na siya mahimong blessing kay wala man imong gigamit para sa purpose, no. So another formula, ikaduha spiritual, ikaduha is natural. Ang natural nga formula is found in Deuteronomy 8 verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. No, so balik-balik nato ang natural nga balaod para nga mahimo kang dato financially, daghan ka kwarta ba, no? Ang formula is ability, natural. Kaya nga naman, ang ability meaning imong skill mao na imong determine sa imong kita. No? If you have skill, no, if you are skillful, you are gainful. So kung nakay skill, nakay ginansya. If you are not skillful, your life will be painful. No? So maning sa Bible nga tagaan ka nako og I will give you ability to produce wealth. So parang in the natural, parang maka 6 digit ka, no? So mag-develop ka og skill nga maka 6 digit. Skill. Another skill is management na skill. No, i-manage nimo nga kantigo ka mo build og team. No? Kantigo ka sa skill nga mag-develop og sistema. No? For example, may ka sa graphic design pero dugay magay mahuman ang imong isa ka logo, duha ka tuig nimo mahuman. Nindot pero duha ka tuig, so wala gyapon ka, di gyapon ka masinso kay ang logo nga nagpahimo sa imo, kapuya na sa imo kay duha na ka tuig wala pa nimo nahuman. No? So maski usaon pa nimo ampo puasa para nga masinso ka, no? Kung dili ka kantigo, no? Wala kay skill, dili ka mo asinso. Amen? Kay ang pamaagi para masinso ka, kinahanglan i-develop nimo ang imong skill. Are you there?
no? So dili lang skill, no? Kung gusto pa gid ka mo level up, no? Mo nang atong formula, no? Strategy pamaagi to produce wealth. Number 1, acquire a high-paying skill, no? So unsa man nga mga high-paying skill nga dapat imong mabatunan. Ikaduha, para mo level up pagid ka, natay ikaduha nga strategy. Another formula, natural formula, nga imong scale up, imong mag-learn kag management, nga mag-build kag negosyo, no? Nga para nga ma-scale up nimo ang skill nga imong na-learn, no? Para nga daghan kag mahimong mga workers, no? And then mag-build kag sistema, no? So makita nimo ang mga tao nga wala pa kayo sila naka-breakthrough, wala naka 6 digits sa online, kay una, dili sila skillful. Dugay ang, maghimo sila, na sila trabahoon, dugay mahuman. Ang uban, mahuman, dali ra mahuman, pero ang gipa-drawing, Mickey Mouse, ang ilang gidrawing, si Donald Duck. Di mao ang itsura, no? So, kinsa may mo bayad sa imong tarong, masuko na imong client kay wala man imong gitarong. O na nga, para nga masinso ka, you have to understand the formula. The formula is skill. No, mag-learn ka og skill nga ma-deliver nimo kay ang tao mo bayad sila kung ang imong gi-deliver ang ilang gi-order. So kung mahatag nimo ang ilang gi-order nga nindot ang bayad, no? So kung dili maayo ang imong gi-deliver, it's either dili nila bayaran or bayaran kanila pero walay gamay ra. So ang i-learn nimo kayang skill, the more ka nga skillful, the more ka nga mahimong swift. Dapat swift ka, walang grace of speed, and then excellence. Mo nang dula karon, speed of and excellence. Dapat paspas. Mag-drawing paspas, no? Mag-edit paspas. Nga nindot. Then para nga mas mo paspas pa yun, mudako pa yun ang imong income, imong scale up, daghanon nimo imong kaugalingon. Mag-hire ka og team. Mag-hire ka og mga workers. Then mag-create ka og sistema, no? Para nga mudako ka. So makita nimo diri sa Newgen, makita nimo ang wala pa kayo naka-breakthrough kay mo lagi na dili pa skillful. Pero the good thing about skill is that all skills are learnable. Tanan nga skill pwede nga matud-an, maski pa tun-an, maski pag dili ka ganahan, no, sa ingana nga skill mayon ka nga dili man na naturally gift nako, pwede na nimo nga dili nimo natural na nga gift or inclination, but all skills are learnable. So maski pag dili ka mao mo drawing, graphics, no, graphic design, di ka kantigo sa sugod, pero kung magtuon ka, no, dako ra nang isa ka tuig nga dili ka makantigo kung willing ka. Naka-decide ka, determinado ka ba bayad sa presyo para nga makantigo. Number 1 na itong gitun-an ganina, no? Nakay-desisyon nga imong tun-an na para nga mantigo ka. Kung decided ka, imo bang gibayaran, kada adlaw nagtuon ka. Makantigo gyud ka. Are you there? Napatay na learn ka ron? No? No, this is very tough nga word, but ang pag-asinso, pag-uswag, ang pagkadato, it's not easy. No? Muna nga, dili daghan ang tao nga nasinso og nadato. Kay daghay mga tao, dili man willing mo pay the price. No? Dili sila willing mo pay sa price. Mas ganahan pa sila matulog. Kaon, kusog mo kaon, pero dili mo tuon og mayo. Dili willing mo bayad. No? So, pero wala na diri karon sa naminaw. Ingay mo katapad nga, dili kita ang topic, ana. Amen? No? So, the third, they lack the understanding of the real formula for wealth and abundance. So, muna atong threefold, no? Ibalik ko naman ang wallet threefold, no? Or natural nga
strategy for wealth creation. Number one, acquire a high-paying job, high-paying skill. Ikaduha, skill up, no? Establish a business or build a scalable business, meaning mag-hire ka. Once nga naka-acquire na kag-skill, nindot ka skill, imo nang i-scale up, begin to create system, learn to systemize, learn to work with systems, be a system builder. Nga person, the more ka nga systematic, no, pattern when you approach, no, business, do your business nga systematic, the more ka nga mo excel, the more ka nga mo asinso. Amen? Pero ang taong mga pobre, taong mga wala ni asinso, mga tao na nga wala sila understanding niya na ikaduha, no, pinaka number one, di po sila gusto. No? So, daghay mga tao nga grabe na nimong pangugat nga magtudlo, pero magiging sila plano, di magiging sila gusto. No? Katong number one ba? Wala sila plano. Wala sila nag-decide. So, mo nang problema nga dako, no? Ika-upat, no? Nganong ang tao dili mo dato, lack of mental transition from the realm of poverty to the realm of abundance. Walay mental transition. Wala sila, kulang ang pagproseso sa usa ka tao gikan sa pagkapobrehon ngadto sa realm of abundance. So ang tanan nga tao para nga maka-breakthrough siya, para mo uswag mo dato progress siya, kinahanglan ma-process ang iyang panghunahuna, iyang belief system, kay kung unsa ang imong hunahuna mao man ang imong kinabuhi. So ang tao nga dili mo asinso, wala ni asinso, wala ni dato, kulang ang iyang mental nga development, wala siya na process. Mao na nga kinahanglan ta og determination nga mabag-o ta og labaw sa tanan, kinahanglan ta og mentors, kinahanglan tag mga coach nga motudlo sa ato. So daghay mga leaders or even pastors dili nga nakapaspas ang ilang progress financially kay wala pa man sila ni transition. Dugay maminaw instruction, dili kayo makadungog ambot kung unsay problema, dugay mo abot ang information, no? And gusto mausab pero dugay mausab, kaya minus ang pick up, minus ang acceptance og instructions. Not only instructions, number one, information. Ikaduha, instructions. But instructions, kung gusto ka swift, kung gusto ka ang grace of speed, pag-manifest, mag-operate sa mong life, so nakay revelation, information, and instruction, no? So dagay mga leaders, dugay gyud sila mo grow, dugay ang progress kay minus og revelation, minus og obedience sa instruction, no? Pero dagay mga tao, maski dili kayo bright, pero grabe maminaw man og instruction mo, follow instruction, pas ang progress. No? Wala nga si Abraham, gingnan gid siya ni Lord, Abraham, nakoy dako kay nga plano nimo, pero ang una nga buhaton nimo gawas sa imong pamilya, biyahe imong pamilya para nga walay interference, walay magsamok-samok sa revelation nga imong madawatan gikan sako o mga instruction, kay kung naana lisod kay ng mga mindset sila kay wala na sila sa Ginoo. So biyahe imong pamilya, biyahe imong nasod, lakaw sa lugar nga akong ipakita sa imo. Amen? So, mo nang mag-transition ka. So, para nga mag-transition ka, sabto na to, adunay 5 ka mga panghuna-huna, mindset, belief system nga myth, no? Mindset, myth, kanang tumo-tumo ba, dili tinuod, sayop nga panghuna-huna. Number 1, unsa ni nga myth? Mo nang ang mga tao, dili sila maka-transition, dugay ang development kay napani nga mga strongholds of the mind nga dili mao, wrong. Now, number 1, 5 mindsets that keeps people poor. Nganong pobre sila kay nagpabili na nga mapanguna-una. Number 1, money is carnal. Kaya nagtuo sila sa verse nga abi nila nga kining verse 1 Timothy
10 nga the love of money is the root of all evil. Sabi nila ang money is the root of all evil. No? But ang gibutang diri, the love of money is the root of all evil. Mo na ang tama. Dili money is the root of all evil. No? Kundi love of money and the lack of money. No? So dili nang money, ang money is neutral. Kung ang money imong ihatag sa matarong, dagan kay nindot nga mga mahitabo, di ba? So kung ang tinuod nga righteous ang magkapot sa kwarta tanan, no? Walay mahitabo nga mga evil. Less na kayo ang evil kay wala na may mga establishment nga dili maayo. Kay puro naman mga righteous ang himuon nga mga establishment, no? Wala na yung mga bars, wala na yung mga casino, wala na yung mga sugalan. Kaya nga naman mga righteous naman ang nakapot. Money is neutral. No? So money is carnal. Una nila nga ang money carnal na kanang worldly na, dautan na. Muna nga kung mag-isgod kag kwarta, mo withdraw na rin sila kay sa kwarta na gani, dautan ang ilang una-una. So kung nga na ang una-una sa tao, maglisan siya progress. Kay sayop man nga panghuna-una. Sabi nila nga kung maghisgot ganing kwarta mo, daghan imong kwarta, malayo na ka sa Ginoo, no? Pero daghay mga tao nga pobre, nga materialistic, no? Sa pasabutan ng materialistic, ng love nimo ang money or gitagaan nimo ang money, ang mas dako pag importansya sa spirituhanon nga butang, no? For example, mas ganahan pa ka nga mamaligya or mag-open sa imong tindahan kaysa magsimba. Hindi ko kasimba kay mamaligya pa ko, no? Kana imong gitagaan og value nga mas taas pa ang material things kaysa spiritual, no? So mo na ang becoming materialistic. Number 2, mindset that keeps people poor. Number 2, if God really wants me rich, then I'll become rich, no? So imong gihatag ang responsibility, ang imong pag-asenso sa Ginoo ra tanan, no? That's an irresponsible nga Christianity, no? Si Lord, siya ang source, pero gusto niya nga covenant, no? Gusto niya nga appeal ka, no? Kaya ang langit maning sa Bible iya sa Ginoo, pero ang kalibutan gihatag niya sa tao. Mo na nga ang tao na ang naay authority and responsibility over sa creation. So you have a lot of responsibility when it comes to progress, when it comes to becoming rich and becoming wealthy. No, it has a lot to do with your responsibility. So dagay mga tao nga unsaon man, di ba? Mo man ang atong myth, mo na ang atong tumo-tumo ginatuuhan nga dili mao nga unsaon man pobre man ta, o may atong kapalaran, o may gihatag sa Ginoo, ingani ra man gyud ta. So walay determination, walay vision, pagpaningkamot nga mahitabo kung una sa tanan ingana ang imong panghuna-huna nga motuo ka nga ingana ra gyud ka, no? Wala ingon nila ba nga dili nimo sala kung mataw ka nga pobre, pero imo nang sala kung mamatay ka nga pobre, especially kung nakaila na ka sa Ginoo ug nakadungog na ka sa pulong sa Ginoo. Kay you have a responsibility, itagaan man ka ni Lord og empowerment, grace nga i-turn around nimo ang poverty nga nahitabo sa imong life. Amen. Number 3 nga myth, tumo-tumo, tithing is the only key to abundance, no? So dili ra taman sa tithing, no? Kulang na siya nga teaching kung ang atong himuon tithing ra, kay dili lang tithing ang atong itudlo para nga masinso ta or magawas ta sa kawaladon para nga makalupad ta, no, sa atong financial nga life. Dili ra, tithing is not enough, no? The reason nga nung mag-tithe ka tungod kay nag-farm ka, no? Sa Old Testament, farming man ang ilang major nga means of living, no? So nag-tithe sila kay nag-uma sila. So tungod kay nag-tithe sila, protektahan ni Lord ang ilang mga uma. Iabri ni Lord ang langit o protektahan nila ang niya sa Dios ang ilang pag-uma or mga uma. Kaya nag-tithe sila. So meaning, in context, na sila gihimo. Nag-farm sila, nag-negosyo sila. First fruit sila. Sa maingon sa first fruit,
once we give our first fruits, no, He will cause our barns to overflow and our vats to brim over. So meaning na ay barns and na ay vats, na tayo mga panudlanan. So na ay mga businesses. No? So dapat balance. Dili na managan mga tao ingon nga tithes makupas nag first fruit makung anong magyapon ko ni i-bless the Lord. No, tungod kay dili enough lang ang tithes and first fruit, kinahanglan nag-engage ka na kay ability nga gi-engage. No, na skill nga mag-engage, na business nga mag-engage para na barns nga i-bless, na vats nga mo bring over, na barns nga mo overflow. No? So Bible nagingon diri sa Ecclesiastes 11 verse 2 in NLT version, but divide your investments among many places. So kinahanglan mag-invest ka sa daghan nga lugar or daghan nga mga klase sa investments, for you do not know the risk might lie ahead. No? So kinahanglan daghan ang imong i-invest. No? So ang tao nganong di siya magpabilin siya nga pobre tungod kay more na ang iyang mindset, no, tithes lang ka, no, faithful lang yun sa tithes, no, kayo, pero muna daghan ko'y amigo nga buutan sila, no, pero grabe gid siya ka tither, pero tither ra gid siya taman. So wala kayo siya ni dato kay wala man siya nag-engage og business. So dapat balance ang imong ginahimo, no. Number 4, fourth reason ngano ang tao magpabilin nga pobre. Kaya nga ba, naguna-una sila nga, kung nalang ko'y ideya o kapital, no, masinsugi ko, I will have abundance. If I have an idea, plus capital, I will have abundance, no. Dili na mao. Dapat, muna ko sa inyo, nga dapat, dili na mao ang equation, no. Dili lang idea and capital, nga mora na ang requirement tungod kay again muna yung ako ganina sa inyo nga dapat ang atong money or business na align sa purpose ikaduha sa covenant, no, kay kung tanan nga walay covenant walay pag-asa, no, wala ang Ginoo nag-operate ya, and then tanan nga walay purpose, no purpose, you will end with regrets. Kung wala ka sa purpose, mawala ka sa purpose, susugod na ka, pero pagkadato nimo nakalimot na ka sa purpose, no, sa sulod nimo dagay nice sense of dissatisfaction, nice sense of regrets. Wala nagay mga tao frustrated sila, mas dato sila frustrated sila kay anong dagan may tao nga dato kayo, no, nga nag-suicide sa Hollywood dagan kayo, no, and even mga billionaires nga mga world nga richest nga mga tao, no, dato kayo pero nag-suicide. Kaya naman, naay sense of frustration, no? Kaya ang tao, adunay vacuum sa iyang life, nga ang maka-feel niya na si Lord ra o ang purpose. No? Pag imong life na disalign sa purpose, lagi kay sense of regrets. Kaya nga naman, sayangan ka ba? Sayang sa akong life. Dato ko pero walay pulos. Kaya nga naman, wala man siya na align sa purpose. No? If purpose is unknown, abuse is inevitable. Pag mawala na ang purpose, na-abuse. No? So muna, mag-regret ka kay sayangan man ka. No? Muna nga, ayaw kumpiyansa kung i-bless ka ni Lord ay kawala sa purpose. Or else, you will end with regrets. No? So muna nga nila nga, poverty of purpose is more worse than poverty of purse. No? Purse, pitaka. No? Ang kapobrehon daw sa purpose, mas lisod pa na, worst pa na sa kapobrehon sa kwarta. Amo na nga, mas kinakay kwarta kung wala ka sa purpose, lisod, no? Dili maayo ang maabtan nimo. Kadua covenant. Kung wala covenant, every money or any money that is not rooted in the covenant has no future. No? So, dili na siya mulumtad. No? So, mo na kanang una-una nga, kung nalang ko'y kwarta, din ako'y negosyo, nalang ko'y idea, din ako'y kwarta,
Mudato na yun, yes, pwede ka nga makakwarta, pero kanang kwarta has no future. In other words, it will not give blessing. Wala siya blessing sa imong life, o dili na mahimong blessing sa imong mga next nga generation. No, maningon sa Bible, and the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. No? So, ang kwarta nga walay blessing, dagay trouble. No? Amen? The last reason why people remain poor is that, number 5, entitlement mentality. Ang entitlement mentality, pasabot niya na the feeling that someone or somewhere is responsible for my success or for your success. Entitlement mentality ba, kung gitabangan pa lang ko nila, no, wala na ko naglisod, no? So kaya na, no, pero kung una daghan kay mga pobre nga naging lang hunahuna, belief system man ang poverty, no. But the opposite is also true, nga ang success or abundance is also true, no, nga ang abundance is also a mindset, no, nga ang abundance is taking responsibility, acknowledging God as a source, but taking the responsibility, no, of applying God's principles, no, para nga maasinso ta. So ang pagkadato, no, is all about responsibility, no. Ang pagkapobre, entitlement mentality, kanunay ra kang tabangan, no. So ang mga tao nga adunay entitlement mentality, dili gid siya mahimong successful, maski napa siya kwarta, sige ra gyapon patabang, no. Sige ra gyapon patabang, sige palibre, no, nga mentality, no. But kana nga mga mentalities mo na atong dapat i-change. Again, number 1, ang atong belief system, no. There is a belief system that is required for a person to become rich, no. So kung gusto ta nga moasinso, mudato, mulambo, no, sa ministry as well as sa ministry, kinahanglan mag-develop tag bag-o nga belief system, no, nga ato nang sabton and then i-apply, no. So kinahanglan nga mag-change ta katong atong old nga mindset, ang old flow, kinahanglan gid siya nga i-let go, i-delete, then mag-upgrade tag bag-o nga mindset para nga nay drastic nga change and then obvious nga change sa atong life, no. That's why it's very important nga mo connect tag mentors, no. So pinakauna nga imong i-connect katong yung mga leaders. Ayaw adto sa imong barkada, kay yung barkada wa man ay capacity nga musab sa imong life, no. Ang imong leader, labi na imong pastor, imong mga mentors, mga apostolic leaders nato nga mo connect sa ila, no. So primary 12, mo connect mo sa inyong mga pastors, kamo nga mga primary 12 nga naminaw, even 144, mo connect mo sa inyong pastor para matabangan mo, no, para paspas ang development sa inyong life, mo connect mo, and then maminaw mo when you are with your pastor, maminaw mo para matudluan mo. Dagay mga leaders, dugay ang ilang progress kay wala pa man sila na disciple og tarong, no. Itong old flow nga discipleship nga assumption ra permi, no, nga ako maayo ko nga disciples magtarong ko, no, pero wala gyud siya naka-receive og teaching, correction, and even instruction, no. So the more ka nga matudluan sa imong pastor, sa imong leader, the more ka nga makorek, and the more ka nga ma-instructionan, then the more ka nga maminaw sa instructions, maminaw, mo-obey sa corrections. So paspas ang imong transition. Paspas ang imong pag-process from one level to another level, from poverty to prosperity, no? From this level to another level. So kinahanglan tag process. So ang pinakapaspas natay mga mentors,
na tayo mga pastor. So, para matudluan ta sa daghan kayo nga aspect sa atong life, labi na sa atong as a couple, matudluan ta sa atong mga pastor, maminaw para matudluan. No? So, the more ka nga matudluan, the more ka nga mo grow. So, katong mga primary 12 na wala sila time sa ilang pastor, dugay ang ilang progress. Pero katong mga primary 12, 144, or any level nga leaders, na the more sila mo-connect silang pastor, the more man sila nga matuluan. Kay sila man ang ni-connect. No? So, kung the reason nga nung muduol ka, so imong heart, imong gipaduol. No? So, kung matuluan ka, maminaw ka, follow ka sa instruction, then paspas ang development, ang imong transition sa imong life. Dili lang sa material things, sa finances, but even sa imong personal nga life, sa imong family life, sa imong relationship, sa imong bana, or sa tanan nga aspect sa imong life. No? So, muna nga akong advice sa inyo, mag-connect mo sa inyong pastor, mag-connect mo sa inyong pinaka-leader or sa inyong mga leaders para paspas ang transition. Kaya we're talking about transition sa atong or pag-process, pag-usab sa atong mga belief system, sa atong mga mindset. No? Amen? So, let's pray. In closing, no, Lord, thank you for the words that we have received tonight. We pray, Lord, nga tanan nga mong nadunggan, nagikan sa imo, ang mga importante nga mga butang, mo sink in ni sa among mga kasing-kasing, pabilin sa among mga hearts o sa among mga minds. Thank you, God. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone.